So parang ngayon ako ulit ako magsasalita eh. No? Pero this time, prepared na tayo. Ayan, so ilang unit ba? 7! Yan, grabe. Naka 7 unit pala ako last month. So ganun siguro talaga kapag focus tayo dun sa goal natin, hindi natin namamalayan yung mga resulta sa dulo na natin siya malalaman. Okay, so kung may isang bagay akong masishare sa inyo guys, or kung may isang bagay na common dun sa benta ko na 7 units, siguro yun yung ginamitan ko sila ng sense of urgency. So, sample, dun sa Sita Maria po, pinakita ko sa client ko na limited na lang yung mga units, especially nung time na nag-open yung corners. Alam naman natin, di ba, kunti lang ang corner lots. So, yun yung isang ginamit ko para mapabenta or para mapa-reserve ang client kasi limited lang mga corner lots natin. Yung isa naman is yung sa Richmond and sa Aya Home. So magpa-price increase kasi ng April. So again, urgency, no? So ginamitan natin ng urgency or minadali natin na mag-decide yung client para mag-avail or mag-acquire ng property kasi sayang yung price increase, no? So explain natin yon na gano'n talaga yung takbo ng real estate. So dahil doon sa sense of urgency na yon, mas napabilis yung kanilang pag-decide. And kaya i-check natin yung mga project na ni-offer natin kasi baka may mga promo sila na hanggang end of the month na lang or baka meron nga silang price increase the following month. So pwede natin yung gamitin na way para mas mapabilis yung decision making ng mga buyers natin. And yun, urgency. Kaya maganda siyang technique para sa mga buyers natin and yun lamang yung masishare ko ngayon. Thank you! Hello everyone. Kasi yung sales ko last month worth 31 million. So, ano dito? Una, we have to step out of our comfort zone. Diba tayo? Lahat naman tayo nag-umpisa tayo magbenta ng mga socialized housing, economic housing. So, ang goal ko lagi, makabenta ng iba-ibang unit. Ayaw kong mag-settle down lang sa economic. So, all throughout my sales, dito sa Yesland, nakabenta ako ng socialized, economic, duplex, lots, nakabenta ako ng single at detached, nakabenta ako ng condo, nakabenta ako ng mga high-end property from Ayala like Alveo and now Premier. So, paano ko ba ginawa yun? So, yung mga iba dito nagtatanong, paano ko ba nagawa na makabenta sa mga high-end na projects since yung pinofocus natin is more on economic at saka mid na property. So una, di ba ang ang mga projects natin is economic, kailangan nating aralin, di ba? Not only economic housing, same with sa mga high-end na project. So yung mga high-end na project, paano mo to aaralin? So natanong nyo ba sa sarili nyo, ando doon ba kayo sa GC ng mga high-end na project? Ando doon ba kayo? Wala. Paano kayo bebenta? Uma-attend ba kayo ng mga briefing? Or ng site orientation? Uma-attend ba kayo ng PKS pagka nag-invite? Let's say, sila Albeo, lagi siya monthly nag-invite sila na mag-site orientation, andun sa GC. Diba? Uma-attend ba kayo? Kasi siguro ako, yung ginagawa ko, pag gusto ko yung project, kahit walang schedule ng site O, kahit walang schedule ng PKS, pumupunta akong mag-isa. Sumasama ako sa kanila, kahit wala akong kakilala. So, like last time, no? Nag-i-initiate ako ng mga site orientation. Nakikipag-coordinate ako sa coordinators. Like sa Kapaylan, gusto ko maalaman yung project nila. Nakipag-coordinate ako sa coordinators. So, di ba, before, alala nyo, nag-site O tayo, doon ako nakipag-coordinate dun sa mga
coordinator. So nakabenta ako sa Katay ng 2 kondo. Nakipag-coordinate ako sa Santa Lucia Projects sa Batangas. Pinausap ko si Ma'am Sholi that time, nung bago pa lang tayo sa Camagong. So in return, nakabenta ako ng siyam na lote. So nag-initiate din ako ng mga PK, let's say site orientation. Katulad nito sa land ko, mga high-end projects yan. Kasi gusto ko malaman yung mga projects nila. Tapos nung attend ako ng mga PKS, at sa orientation ni Albeo, nakabenta ako ng Albeo. Yung nga sa general brokerage. So kung alam niyo yung project, hindi mahirap para sa inyo na magbenta. Kasi kaya niyo silang ituro or pa-explain sa mga client natin. Same process na ginagawa natin sa mga economic housing. Diba? Kasi minsan, natatakot tayong magbenta ng mga high-end. Bakit? Naku, baka yung customer ko pataray. Naku, baka Englishin ako. Naku, baka kung ano-ano itanong sa akin, hindi ako makasagot. Kaya tayo, dapat continuous improvement. In continuous learning tayo dapat. Attend tayo ng mga trainings. Ako, hindi pa training ni Yaslat. May nakita kong topic about real estate na gusto ko, kahit mahal siya, magbabayad ako. Kahit malayo siya, pupuntahan ko kahit Manila. Maggagastos ako ng gasolina, toll free. Magbabayad ako, wala akong pakialam. At least alam ko, matututo ako. Magagamit ko. So kapag ang kaharap ko, mga negosyante, mga high-end, mga na tao, hindi ako mahihiya makipag-usap sa kanila. Kasi alam ko yung mga sinasabi ko. Alam ko yung mga tinatanong nila. Alam ko na kaya ko sagutin. Kaya kailangan magiging confident tayo kapag kaharap sila. Kasi we are armed with knowledge. Okay? So tapos, dapat tayo. Network. Mag-build tayo ng network. Pag itong client ko nito, 31 million na, hindi ko siya ganun ka-close. Kaano ko siya, di ba? Yung tandaan niyo yung mga, yung tayo, training tayo, yung mga ka-KKK, inner circle. Nakita ko na siya school. Naghatid ako sa anak ko. Tapos nakita ko siya doon. Service ko siya, high school ako. Siya elementary. Nung huli kong makita siya. Tapos ko, uy, ba't nandito ka? Kasi daw yung anak niya doon na nag-aaral. So, kasi minsan, pag may nakita tayong kakilala, kakawayan lang natin. Di ba? Minsan, in-inspire lang tayo. Ako hindi. Ako lalapitan ko, kakausapin ko. Tapos, ipapasok ko yung real estate. Pagka kaya ko ipasok kasi, pamaya, kailangan nila, kailangan nga nila. So, naano ko siya. So from there, doon ako nag-umpisa. Doon sa process na yan. So ngayon, nung nahanapan ko siya kasi iba-iba yung gusto niya. Minsan bahay, minsan lote. So ngayon, nung nagpa-tripping siya, ang ginawa ko, in-invite ko siya ng lunch. So tayo mga real estate salesperson, brokers, huwag tayong masyadong malalalim ang bulsa, ha? Pag may mga tayo, huwag natin hintayin na tayo ang pakainin. Ang gawin natin, tayo ang sa kanila initiate. Isama natin sa gastos, sa capital natin dito sa real estate. Bakit kailangan natin silang may invite over lunch? Kasi from there, doon natin sila makikilala. Makakausap natin sila na nandukusan na malalaman ano ba talagang gusto mo. So, parang doon makikilala mo siya, tapos mas maaalalaman mo kung ano ba talaga yung gusto. Kasi kung makain kayo, may time kayo na mag-usap. So, gagamitin nyo yung panahon na yun, natanungin nyo siya kung ano ba talagang gusto niya. So, from there, natumbo ko, ano yung gusto niya. Gusto niya, gusto niya budget na 20 million. Yung pala, ang gusto niya, property sa Premier. 20 million. 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 20
na lote na gusto niya below market value, gusto niya na nasa corner lot. O di yun ang hinanap ko para sa kanya. So, kumbaga tayo, problem solver tayo ng mga kliyente natin. So, dapat alam natin ano yung gusto nila. Okay? So, last na ano po, tayo mga brokers, tayo mga salesperson, sumali tayo sa mga groups like Revive, like sa, ako ngayon, part ako nung sa Startup, like sa PADE, mga association ng mga brokers like that. Kasi from there, marami kayong matututunan at mai-inspire kayo. Bakit? Kasi yung mga kasama nyo doon, bumibenta ang mga kinikita nila sa isang transaction. Alam niyo kung magkano? 3 milyon lang naman. O, kung ganyan yung mga kasalamuha nyo, hindi ka ba mai-inspire na ganun din yung gawin mo? So kung kaya nila, kaya ko rin at kaya nyo rin yung gawin. O yun na, I'm Broker Joy Pagya. Thank you. SSP Joanna Rose Rivera. Ay, ganda na anak. Thank you, Lord. So, thank you, Yeslan family, sa walang sawang pag-congrats sa akin. Always tuwing may sales ako and sa mga big wins namin mag-asawa. Super duper na-appreciate ko po yung lahat. Sobrang na-touch talaga ako. Kasi ramdam ko talaga yung pagmamahal sa ng buong Yeslan sa amin and pagsuporta. So, hindi ko rin po talaga ina-expect na magsasalita ulit ako ngayon at magta-top 2 and top 1 sa unit kasi ang daming nangyari nung March sa akin. Doon ako talagang parang nagkasakit ako, tapos gumaling, tapos nagkasakit ulit ako, tapos yung pinakamalalang naging sakit is yung hika ko, which is talagang parang akong mamamatay. Ganon yung pegdong hika ko. And talagang, buti na lang din nandito pa yung partner ko noon, yung asawa ko, so siya yung nag-aasikaso sa akin, siya muna yung nasagot sa mga inquiries, kasi alam niyo naman po lahat na lahat ng sales namin, lahat ng inquiries namin is from Facebook ads. So, hindi na po talaga namin ini-stop yun or pinapawalan ng budget. Talagang nakaalat na po siya monthly sa budget namin. So, continuous lang siya kahit may sakit ako or okay ako. So, thank you Lord kasi hindi ka talaga inaasahan na magkakabenta pa ako kasi nga hindi ako nakakapag-tripping. Parang hindi rin ako sanay na parang second week of March pa ako nagkaroon ng benta. Kasi before, parang first week pa lang, meron na akong isang unit, ganyan. Pero ngayon kasi second week, tapos pa isa-isa lang. Pero ang galing lang kasi hindi ako nawawala ng benta. Siguro nga kasi consistent na rin talaga yung Facebook ads namin. And yun talaga yung source ng clients namin. Kaya hindi ko siya pwedeng itigil. And thankful naman ako na lahat ng resulta na yun is na nakikita na namin yung may paunti-unti. And sana lang po yung mga bago dito, ituloy nyo lang po, wag na po kayong sumuko or wag na po kayo, baka hindi para sa akin to. Para sa inyo po yan, sign na po yan ni Lord, kaya nga po kayo nandito. Kung ano po yung mga nakikita nyo ngayon dito sa unahan, before din po kami dating nandyan sa kinauupuan po ninyo and nakikinig lang sa mga top sellers natin dito. And dito sa Yeslan, dito sa Realty, wala po talagang imposible. Lahat ay possible. Basta samahan lang po natin ng sipag at saka prayer, syempre kay Lord. Kasi si Lord po lahat yun. And yun lang po. Thank you so much. Please welcome JSP Rhea Joy Garcia. Hello po everyone! Good morning, Yeslan family! So, ang i-share ko lang sa inyo guys, alam nyo, lahat tayo every month is a blessing, di ba? Pero para sa aming mag-asawa, every month is a challenge. Bakit? Hindi po kami nagbibenta para ma-recognize lang kami ni Yeslan. So, nagbibenta kami para sa future namin. So, every month gusto namin may benta kami. Kasi pag wala kaming benta ng isang buwan, natenga kami ng isang buwan, anong mangyayari? Sa susunod na buwan, tatamarin na kami. Kasi yung effort ko ngayong buwan, hindi naman ako nakabenta. Ba't pa ako mag-effort for the next month? Diba? So
So kailangan, kung ano yung energy mo for this month, ganun pa rin yung maging energy mo sa mga susunod na buwan. So yung challenge, yung buwan ngayon, yung every month sa amin is challenge. So kung ano yung ginagawa namin daily, naming mag-asawa, ginagawa namin for every month yon para sa benta po namin, para sa future. So, ayun nga, ano pa ba yung gagawin natin, di ba? So, there's no better time than now, di ba? So, kailangan gawin na po natin yung best natin ngayon, kaya sa gawin pa po natin yung best natin sa mga susunod na buwan. So, kasi magiging reflection na lang natin yung mga ngayong buwan eh. So, madadala na tayo nung buwan ngayon na maganda yung naging circle ng buwan natin ngayon, nagkaroon tayo ng benta, and then magtutuloy-tuloy na yun for the next month and sa mga susunod pa po na taon. So, gaya namin, so 1 year na po kami from the Rebalida. Naalala ko nung nirebalida ako ni Broker Aljo. Sobrang dami niyang tanong sa akin. Talagang pinukbuk ako ni Broker Aljo at hindi po ganun kataas ang score ko sa Rebalida. Pero, pinatunayan ko kay Broker Aljo na kaya kong magbenta ng bahay. Diba? So, from 1 year, nakita ko yung may Papa Gel ng isang araw, April 11 pala, 2024. So, that's 1 year nung simula naging nakapasa ako ng Rebalida. Pero ngayong araw din po na to, April 12 is ma-awardan ako for SSE. So ano yun? Diba? Hindi lang siya dahil may recognition ako makukuha doon from Yesland dahil tumaas yung commission ko. So yung magiging percent ko ng commission is madadagdagan. So sino yung makakakuha nung sino yung ng pangyayari nyo? Di ba ako din? Sino yung makikinabang? Ako din, yung pamilya ko din. So, ayun nga po. So, since yung mga bago nandito na kayo, nasimulan nyo na, huwag nyo na pong sayangin yung time. No? Tuloy-tuloy nyo na po yan dahil si Lord po is nakagabay lang din po sa atin. Ano po? Yun lang po. Thank you so much.